Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na naman pong isang dilusyon ng inyong beeping pusit na si Sara Tamilmil Duterte na kung saan meron na naman po siyang kinaklaim pero hindi naman nangyari. O di ba? Delusion lang, imahinasyon. At ganun din po, yun na naman yung kanilang mga atakdog, yung kanilang mga tagapagsalita ay dinepensahan ang kanilang among pusit na kung saan binabatikos po nila ang mga mambabatas. Isa rin po itong mambabatas, yung isa nilang tagatahol. Pero bago po tayo patuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners, mga guro, at lubos po ako nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, pagtangkilik at pagtulong sa ating mumunting channel. And special shout out to all our Kapots Angels, and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes. So ito po ang pag-usapan natin mga kababayan, tulad nga po dyan sa ating title, sabi po natin dyan, Sara Pusit, presidente ng mga survey company. Di po ba? At Senator Bato, binanatan si Speaker Martin Romualdez. Ayan po. Unahin natin mga kababayan, ito namang isang delusyon, imahinasyon ni Sara Duterte. Kasi sabi po niya dito, on the claim that political unrest stem from her early aspirations for the presidency. Kasi po, kung maalala ninyo, si Representative J. Kong Hoon, dyan po yan sa amin, sa Zambales, 1st District, nagsabi, hindi naman mangyayari itong mga kaguluhan nito kung hindi maagang nangarap maging presidente si Pusit. Yun po yan. Yun po talaga naman Hindi lang sa maaga Sa akin pong opinion, mga kababayan, ang gustong mangyari nitong mga Duterte ay lalong humaba ang pagsisilbi bilang presidente ni Pusit. Kasi yung tatay niya hindi na pwede. Hindi po pa kasi presidente na walang re-election. Hindi rin naganap yung gusto nilang reforma sa ating konstitusyon, lalong-lalo na sa form of government. Bagsak ayaw ng tao. They don't want to extend the term of the president. So, ang gusto niya mangyari, manalo ang kanyang anak bilang presidente at tumakbo. Pero itong si Pusit, dahil hindi niya alam kung ano gusto niya, at alam niya na hindi niya kakayanin, na hanggang pang Davao City lang siya. Ngayon, nalaman natin, lumabas ang totoong ugali. Isip bata, immature, at mapaghiganti, at presidente ng impyerno. Ngayon, may kiniklaim siya sa imahinasyon niya. Presidente po siya. Sa kanya daw po talaga ang pagka-presidente noong 2022. Basahin muna natin, Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Kanya na daw talaga yun. Nananalo na ako sa survey. Yun, sa lahat ng surveys. Nananalo na siya. Lahat ng tao solid na. United na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I have to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Ayan, una yan Kiniklaim niya, panalo na siya. Kaya nga yung title natin dyan, thumbnail natin, Presidente ng mga survey firm o company. Totoo yan. Totoo yan. In the waning days, yung the latter days nung panahon ng pagka-presidente ng tatay niya, pinupush siya. Kasi napakaganda daw ng ginawa niya sa Davao.
Yung pananapak niya, yung pagiging arugante niya, yung pagiging isip bata niya, natabunan ng magagandang naratiba ng mga minions niya. They are pushing for run, sararan. Oo, may mga bus na nga yan na kulay green. Talagang they're pushing her to be the next president. Nag-away pa sila ng tatay niya. Kaya nga si Bongo pinatakbo, dapat nga Sarago Ayaw niya. At dami niyang dahilan. O dito, kasi sabi niya, I felt, naramdaman ko, I had to do some other things. Makikita niyo yan yung pagkalito niya, hindi niya alam talaga ang gusto niya. Parang ito yung mga kabataan dito sa Amerika na pagtapos ng high school, they are confused. Immature pa ang utak nila, hindi tulad ng ibang bata na alam na ang gustong gawin bago pa matapos ng high school nila. They have this ambition, they have the right track. Pero itong si Pusit, hindi niya alam ang gagawin niya. Litong-lito siya. Kaya sabi niya, I felt I have to do some other things. Pero, panalo na daw siya sa survey. Kanyang-kanya na yun. Pinagmamalaki niya, kanyang-kanya na. Pero teka muna, sino ba kalaban mo? Sino ang ikinukumpara sa'yo? Prior to October 2022 filing of candidacy. Kasi itong mga surveys na ito, mga kababayan, yung sinasabi niya that it is her mind, I just gave it away because I felt I have some other things to do. Ha? Nakita nyo? Yung ano niya ng kwento na akin na dapat yan Diba? Kasi panalo na ako sa survey. Ang tanong, sinong nilalaban sa'yo sa survey? Anong pangalan ng mga politiko ang kinakabit sa'yo? Si Mama Lenlen? Okay. Si Tito Soto? O whoever na si Isko Dumagoso? Kaso, October 9, 2021. Ha? October 2021. Nag-file si Pangulong Bongbong Marcos. Then, yung numbers na bumuboto sa kanya sa survey, nawala. Pumunta kay Pangulong Marcos. Nag-shift. Bakit? Hindi siya nag-file Oo, nung wala si Pangulong Marcos, nag-wishy-washy ka. Ha? Dahil hindi mo alam talaga ang gusto mo. Inaayawan mo ang tatay mo at ang partido niya dahil sabi mo, ang gulo-gulo nyo dyan, ayaw ko. Diba? Hindi niya talaga alam ang gagawin niya. Pero, ito ang dinahilan niya. It was her. Kung alam mo naman pala na it is yours, why then you did not file for presidency in 2021? Di sana kinalaban mo ang Pangulong Marcos namin at si Lenlen. Tingnan natin kung saan ka abutin. Di ba? Sa'yo nga yan. Prior the filing of the candidacy of PBBM. Pero nung nag-file na siya, then the ship's beard. Nawala ka sa eksena Di ba? Sabi mo lang, hindi, ayaw ko. Kayo na lang dyan. 2034 na lang ako. Ganun ang mga banat mo nun Hindi mo kasi talaga alam ang gusto mo. Di ba? Kung talagang sa'yo ito, di sana ginrab mo. That's the opportunity knocking at the door. But you did not open that door. Ang ginawa mo pa, you slammed the door. Bakit? In-urge ka ng tatay mo Dahil nga malakas ka sa survey. Pero nung pumasok na ang PBBM, kaboom, wala na. Di ba? At ang survey na yan, hindi magpapatunay na manalo ka. Hindi lahat ng survey nasa sayo ang numero. Di ba? Tingnan nyo si Robin Padilla sa senatorial bet noong 2022. Di ba hindi naman siya ang nagna-number 1? Lagi dyan si Rapi Tulfo. Pang number 5 or 6 lang si Wonderful Tonight. Pero ano nangyari nung election? Sino nag-come up na nanalo? As top 1, top senator. Si Wonderful Tonight. Pangalawa lang si Rapi Tulfo. You rely on the numbers? Huwag kang masyadong mag-rely sa survey because you don't know yung mga silent majority na hindi nakukuha ng survey. What is the survey population conducted by one survey firm? The maximum is 2,500. Meron lang isa dyan, 5,000. That's it. Does it represent the majority of the voting population? Hindi.
Tapos you have the audacity that you say you gave it away because I felt I had to do some other things. O, therefore, so anong ano doon? Ha? So anong namin sa'yo? Anong hanas mo? Kasalanan mo. 'Di ba? It is your fault, it is your own doing. You defy the odds because you don't like your father or his yung PDP laban, or you know to yourself that you are not capable of being the president. Because people will find out, no, that you are like your father. Diktador, arrogant, no? The bad attitude, immature, and revengeful ka. O, di ba? Kaya inaari niya, o, di tanga siya. Oportunidad mo na. O ngayon, di hirap na hirap ka. Napatunayan pa na ikaw ay isang greedy sa kapangyarihan. Because of what? People gave you power and money. Di ba? Sabi nga ni Ninang Lisa, give people power and money. Tignan mo kung sino sila dadalhin yan. Look at Pusit. She have billions of pesos on her purse as DepEd Secretary and OBP. How much did she spend for that? How much she lustay-lustay on that? Millions of CIF. May mga patunay, may mga notice of disallowance. Ayaw niyang i-depend. And then, she have the power of being the Vice President. Now, she wants to be the President. Kung hindi mo pala hangarin na maging presidente ka, patalsikin ng Pangulong Marcos, why you did not pinatahimik mo yung mga supporter mo from the very start? Yung mga vloggers nyo, lalong-lalo na yung sinungaling dito sa LA. 2 months after makaupo ang Pangulong Marcos, binira nyo ng binirang bangag. Si Lisa ganito, si Lisa ganyan. Di sana kung ikaw ay talagang walang ambisyon, you want to help this government, tulad ng sinabi mo, Pangulong Marcos, ako ang kunin mong Vice Presidente, tutulungan kita o ano. Di ba? Kung sana ganun talaga ang ambisyon mo, 2 months pa lang na binibira ang Pangulo ng mga vloggers ninyo na truly associated sa inyo. Di sana pinakausapan mo, wag naman ganyan. Pangulo natin yan eh. Pangulo ko yan eh. Sinabi ko na susuportahan ko siya pero wala ka. Di ba? O pangalawa, sabi niya, hindi ako yung magsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation inquiry. Obligation that's more like a political reason. So wag nila akong, ikaw ang gaslighting. Ikaw ang nagsabing pupunta ka, hindi. Ikaw ang nagsabing ganito, hindi. Wala. Ikaw, walang gaslighting dito, kundi ikaw lamang. No? You are the one gaslighting kasi ikaw ang naninira. Do you even know the word gaslighting, mga kababayan? Tingnan natin kung sino nagga-gaslighting. Oh, gaslighting definition. Ha? O, gaslight na lang. Ha? O, gaslighting is a type of psychological manipulation that causes someone to question their own reality. Memories and thoughts. The goal is to make the victim confused, embarrassed, and dependent on the abuser. Oh, ikaw yan. Ikaw ang gumagawa nito. Why? You did that to your mga kawani sa OBP and DepEd. Di ba? Oh, psychological method. Sa palagay mo ba nag-gaslighting ang mga mambabatas? No, they are using the documents, the very documents that you have submitted from the COA and the reports, the audit reports of COA. So where is the method of questioning there na masaraulo ka? Ikaw ay isang kurong-kurong na. Di ba? Nakakahiya ka naman. Walang nag-gaslight sa'yo, kundi ang sarili mo. Ikaw at ikaw lamang. Biping Pusit. Kaya wag kami. Niloloko mo lang. Sinong lolokohin mo? Sarili mo? Oy, alam naman namin na ikaw talaga ay isang Di ba mga kababayan, ito? Walang nanghaharas sa'yo. Wala. Ikaw at ikaw lang. Kaya wag mo kaming lokohin. Di ba mga kababayan? Ikaw ang nanggagaslighting. Grabe mga kababayan, praning na praning talaga siya. Unang-una, sinabi niya, kanya na daw yun. Ba't di mo kinuha? Bakit hindi mo na lang inayunan yung tatay mo? Kasi alam niya, mga kababayan, hindi siya handa. Hindi siya prepare. Tapos ito, sabi niya, gaslighting.
Ikaw ang gumawa ng kaguluhang ito. Unang-una, mali-mali yung report nyo sa COA, kaya nga inimbestigahan ka eh. Ang lahat ng ito ay matatapos sana ng isang araw kung ikaw at yung mga kawani mo ay pumunta na doon magpaliwanag ng tama. Ang ginagawa mo, tumatakbo ka, tumatakas ka sa iyong responsibilidad. Nasaan ang transparency at accountability na sinasabi ng grupo ninyo? Diba? Imbis na ipaliwanag mo maigi, saan mo dinala ang CIF mo, kung ano-anong binabanatan mo. Kasi ganito sila, gusto nila akong tanggalin, ni-impeach. Kasi si Martin gusto niya maging presidente. Kasi si Bongbong at Lita, sila lahat may pakanan nito, gusto nila akong ipapatay. Nasaan ang katotohanan? Puro ka dak-dak dyan, wala ka naman pinapakitang ebidensya ng mga kalokohan ng mga taong sinasabi mong gusto mo pang ipapatay. Napakadali ng solusyon sa problema mo. Tell them the truth. Diba? Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Kokoy Belyamin? Bakit sila chika ang nag-disperse ng iyong CIF? Yun ang hindi niya pamaliwanag. Tapos, yung mga trabahante niya nanginginig, ninenervyos, ayun na hospital. Dahil, anong magagawa ni Pusit? Use them. Pananggalag niya yung mga tauhan niya. Tapos, you have the audacity, you have the kapal ng muka. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka? If I may borrow that word. Saan ka ba kumukuha ng kapal ng muka? Nasabihin mo yung 2022 presidency was yours already? Well, sinabi lang yun ng mga survey. Nagpaniwala ka sa survey? Even dito, yung recent election, sa isa kong nakitang balita prior to election, Kamala Harris is leading on the survey by 1%. What happened? What happened nung nagkaroon na ng election? Tambak si Kamala Harris. Bakit? Kasi ang sinosurvey lang naman, kukunti ang respondents. It doesn't represent the majority of the voting population. Bakit? Yung bang nagsusurvey, pumunta sa liblib na lugar doon, ang daming botante. Hindi, select few lang yan. Para lang kayong nag-research, di ba? Ano ang respondents mo? 2,500 said. Sir, okay na yan. At least hindi maliit. Do you think that 2,500 o 5,000 na nanasurvey, yun na yung magiging boto mo? Hindi! Animal. Tapos sabi niya, akin na yan eh. Isip bata talaga. Immature na immature, mga kababayan, itong inyong beeping pusit. No? Imbis na sagutin mo, yung tanong sa'yo, nagagaslighting ka. Ikaw ang nagagaslighting kasi you are takbo-takbo. Diba? My gosh. I hate drugs talaga. Ano kayang tinira na naman ito, no? Uminom ba to ng Kool-Aid ni Satanas? Pwede kang maging presidente. Sinabi mo na presidente ka ng impyerno. Doon ka nabibilang. Ikaw nagsabi niya na. Hindi kami. Diba? Miray mo. Pati yung presidensiya ng 2022, talagang may ambisyon talaga. Ngayong pilit niyang kunin para lalong humaba yung termino niya. Malaala gloria lang. Pipilitin nila yan. Kasi, dapat below 4 years. Hindi dapat aabot ng 4 years or below 6 years si Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa, tumawid na ng 4 years, wala na. Maski na bumaba pa si Pangulong Bongbong Marcos, wala na siyang chance si Pusit na ma-re-elect kung siya man ang papalit. Ayun po yung nasasad sa Constitution. Ulitin ko lang sa inyo. Si Pusit, kung siya man mapapalitan niya si Pangulo bilang presidente at yung panunungkulan sa serbisyo ni Pangulo ng pagka-presidente ay hindi umabot ng 4 years, pwedeng tumakbong re-electionist si Pusit. However, pag ang Pangulong Bongbong Marcos ay napatalsik nila pero nanilbihan ng 4 years but less than 6 years, hindi na siya makatakbong re-electionist si Pusit kasi tatapusin niya lang yung term ng Pangulo. Kaya iririgidon nila yan. Kaya nga 'di ba puro sila EDSA. Ginawa ninyong kubeta ang EDSA. Nahuli pang nagbabayad kayo. Tapos sinasabi nyo, biniblame nila mga kababayan. Biniblame nila ang mga kakampings. Mga kakampings daw yung nagbayad doon sa video huling-huli.
Yung 500 naging 200, ay siopaw. Nagkakabastusan. Nandun lang naman, nagpunta lang naman yung mga yan para kumita ng 500. Ang ginawa nyo pa, kinupitan nyo pa. Dapat magbayad kayo ng tax. Para naman sabihin, may contribution kayo sa ekonomiya ng Pilipinas. O better yet, ibayad nyo sa paglilinis na ginawang yung mga pader dyan sa EDSA, sa daanan, na ang panghi-panghi daw di umano, bayaran nyo yung maglilinis. Nakakahiya po kayo. Ano pinaglalaban ninyo? Gusto nyo ipalit si Pusit bilang presidente ninyo? Ha? Ganun no? Nakita nyo yung attitude. Nag-aakusa nang walang mailabas na ebidensya. Remember, dapat yung burden of proof nandoon sa nag-aakusa. Wala Sinungaling. So ang sinungaling, kapatid ng Magna. Ayun, dagdagan nyo na lang. Okay, mga kababayan, labas tayo dyan kay Pusit. Masyado siyang delusional. Immature na immature. Utak bata na hindi na-develop. Oo. Paano madidevelop? Hindi na supervise ng mga magulang Kaya hindi lumaking tama at walang good moral and right conduct. Oo. Ito pa, mga kababayan, ito naman kanilang isang asong ulol na senador, sinagot niya si Kong Hun. Pero ang tinitira nito, si Romualdez. Di ba? Sabi lang kasi ni Gungun, nagsimula lang naman ng lahat ng kaguluhan na ito nung mangarap ang ating vice president na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na pupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Ayan sabi ni Kong Hun. Si Bato sumagot. Siyempre, in protection of the Dutertes, alam nyo naman. Si Bato, hindi para sa bayan. Si Bato, hindi para sa Pilipino. Si Bato ay para sa Inchik at sa German. Opo. Tingnan niyo ang pinoprotektahan niya. Inchik at Aleman. Di ba? Si Digong, sabi niya, tatay niya, Inchik, o lolo niya, Inchik. Si Sara, nanay niya, Aleman. Di ba? Inchik at Aleman. Nako, maganda kayang combination yun, no? Tingnan niyo na lang si Pusit kung ano ugali. At ang sabi pa, kung ano ang pinag-uugali mo sa labas ng bahay ninyo, ganyan din ang ugali mo sa loob ng bahay mo. Kung bastos ka sa labas ng bahay mo, wala kang respeto, yan din ang meron kang ginagawa sa bahay mo. Kasi it reflects on how your parents raise you. Tingnan nyo, paano pinalaki si Pusit. Isip bata, spoiled brat, prinsesa, puro impyerno ang pinagsasabi at nagmumura, tahasang pagmumura ng mga kapwa niya nasa gobyerno. Walang pakialam at higit sa lahat, mapaghiganti ang inyong busy. Gusto niyo maging presidente? Ano kayo? So tinotolerate nyo ang ganyang pag-uugali? Pinagtatawanan po siya ng mga international leaders and community. Tapos ilalagay nyo, iloloklok nyo ang pagka-presidente, ipinababagsak niya ang ekonomiya ng bansa. Dapat nga ito, imbestigahan ng mga ito ng economic sabotage. Gusto nilang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas para gamitin. Si Bongbong Marcos, bangag, kaya bagsak ang ekonomiya. Pabagsakin na yan, paalisin na yan. Di ba? Ang tanong, pag ikaw naging presidente, may mahikayat kang mag-invest sa'yo? Baka brasuhin mo yung mga yan Ang magninegosyo, mga kababayan, ay yung amo nilang inchik. Tuwang-tuwa ang mga inchik dito kasi na naman, may uupo na namang inchik na tauhan nila. O baka naman, tanongin nyo, baka late registration yan. Baka naman late registration yan, ha? Eto naman, sabi ni Bato, atat si Inday na maging presidente o yung boss nila, sino yung boss nila, Kong Hun? Sino? Si Speaker Martin. Ang atat maging presidente sa 2028 kaya dined bonus nila si BP Sara. Which is which? Di yung amo mo, si Sara Pusit. Bakit? Di ba yung tinaray nilang kudita? Ikudita si Speaker, tanggalin as si Speaker of the House, ipalit si Gloria? Di ba? Naramdaman nyo na mga kaalyado ni Speaker. Anong ginawa? Tinanggalan ng Senior Deputy si Gloria. Hindi mo mix si Gloria. Ang sabi niya lang, wala. Hindi rin siya umalis sa lakas CMD. Pero sino nagwala? Sino ang nagwala?
Si Pusit. Di ba? Sinabihan niyang sa imong ambisyon, wag kang tambaluslos. Oh, bakit hindi niya sabihin? Tahasang sabihin na ito, recorded, may dokumento na si Martin ay gustong lumaban ng pagka-presidente ng 2028. So what? Kung lalaban siya ng pagka-presidente ng 2028, bakit natatakot kayo kay Martin? Akala ko ba malakas kayong mga Duterte na ang 2028 sa inyo na? O bakit isang speaker lang pala? Nangangatog kayo, galit na galit kayo. Kung ano-anong pinagagawa nyong pang-demolition attack kay speaker. Dinamay nyo buong kongreso. Pero wala naman kayong mapakitang ebidensya. Ang sinabi lang ni Digong, the most corrupt institution, ang kongreso o yung mga attack dog nilang bloggers, kung ano-anong pinagsasabi. Hindi mo pera yan. Pero base sa COA, wala namang ganong ginawang pagnanakaw ang HR o HOR. Diba? Kasi itong mga bloggers, influencers, followers ni Dutae, sa bunganga lang nagpapaniwala na sila, nawawala po ang kanilang mga utak, lusaw po ang utak, ang kanilang mga common sense pag nagsalita na ang mga Duterte. Feeling nila, Diyos na makapangyarihan ang mga Duterte, hindi nila alam, Diyos pala ng impyerno. O tapos ikaw ba to? Sinong dinidemolish? Si Sara Duterte o si Speaker? Di ba kayo nagsimula niyan? Kay Digong na lang doon sa gisan sa China para sa China niya show sa SMNI. 'Di ba? Tapos nagmaisog kayo. Tuloy-tuloy yung binabatatan si Speaker at si PBBM. Sino may ambisyon? Sino nagdi-demolish? Di kayo. Gusto nyong pusit para pagtakpan ninyo ang mga kagaguhan ni Digong. Pagtakpan ninyo ang mga katarantaduhan ng pamilya Duterte, lalong-lalo na sa pagplunder sa kaban ng bayan. Kaya tama si Kong Hun Kung hindi lang nangarap, no? Nagsimula kasing nangarap ng maaga. 'Di ba? Ikaw ba to, hindi mo kami maloloko? Oo. Isa ka naman talagang aso ng mga Duterte. Walang bato na PNP chief kung walang Duterte. Walang bato na senador kung walang Duterte. So therefore, ang iyong loyalty ay nasa Duterte, hindi para sa bayan. Mauuna muna ang Duterte kung ikukumpara sa pagsisilbi sa bayan at sa mamayang Pilipino. Duterte muna. Tingnan nyo, panay ang depensa. Diba? Hindi niya maalam kung paano yung istorya nung dinedepensahan niya. Sino ang unang nag-demolish? Nagsabi ba si Speaker na tatakbo siya bilang presidente? Yang amo mo ang nagsabi. Diba? Sabi niya, kahit na ano pang gawin mo, hindi ka magiging presidente sa 28, mapaalis mo man ako bilang presidente. Diba? O kandidato bilang presidente. Nang sabi niya, wala namang binabanggit ang speaker na siya ay tatakbo ng 2028. Bakit kayo takot na takot? Kasi alam nyo na sira na kayo. Kahit na sino pang tumakbo ng Duterte sa pagka-presidensiya sa 2028, mababasura kayo kasi lumabas ang baho ninyo. Nabubulol ako kay Bato no? Lumabas, umaalingasaw ang masangsang ninyong baho. Matindi pa kayo sa burak sa suwer. Anong klaseng baho meron kayo? Yung naaagnas na. Oo. Kasi bakit? Ayan hindi mapaliwanag ni Pusit ang kanyang CIF. Paano ginastos? Bakit niya binigay kay La Chica? Bakit inastasan niya si La Chica na siya ang mag-disburse? Hindi naman mandato, trabaho ni La Chica yun. Tapos yung tatay niya umamin na meron siyang Davao Death Squad, mamamatay tao. Diba? Tama, mali. No? Pag hindi po nakuha ng mga Duterte ang gusto nila, manginig ka na. Tatrabahuhin ka nila. Ganyan po sila kasi mga entitled, privilege, and the quasi-royalty they enjoy in Davao City. Yan po ang sabi ni Senator Leila de Lima, if I may borrow that. Diba? So dito si Bato nagmukhang tanga dahil wala naman siyang mapakitang ebidensya na si Speaker Martin Romualdez ay nagpahayag na tatakbo ng presidente sa 2028. They are just assuming it para i-demolish si Speaker. Ang totoong may ambisyon dito ay ito. Itong tambalustay na ito. Itong sara ulo na ito.
Di po ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.